Good morning, mga kamarino. According to the former CEO of IBM, the late Thomas Watson Sr., and I quote, "If you want to succeed, double your failure rate," unquote. Ano kaya ibig sabihin nun? Malalim yun eh. Ibig sabihin nun, try and try until you die. Yun. Until you succeed. Ayan. Good morning, Maricel. Good morning sa'yo, Admiral. Medyo kinamahan ako sa try and try until you die na yan, Admiral. Pero okay yan. Talagang kailangan subok tayo ng subok, mga kamarino. Dahil naniniwala po ako sa kasabihan na yan. Ang tunay na tagumpay ay nakukuha mula sa tunay na pagkabigo. Tama yun. Ayun. Kasi doon ka tumatapang eh. Yeah. Ulit ka na ulit. Sige na sige. Kaya, yun. Ang ibig sabihin lamang nito, mga kamarino, huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Kailangan, pag tayo'y nabigo, kailangan huwag tayong matakot sumubok ulit. Tayo agad. Yun. Kaya yun pala yun. Yun ang ibig sabihin. Yan, ang lalim. Hindi siya matiga. Pero alam nyo, mga kamarino, isang bagay ang nais naming gisingin sa mga Pilipinong magdaragat sa pamamagitan ng Yanang Marino. Ang tapang sa pagharap sa alon ng buhay. Kaya samahan niyo po kami muli sa isa na namang matapang na paglalayag. Tayo na, mga kamarino, all aboard dito sa Yan ang Marino! Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain, nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan sa SSS tungkol dito. This portion is brought to you by Western Union. Moving Money for Better. SSS, believe kami sa'yo. Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan.
I am Christine Season, happily married sa aking asawa, si Jimson Season, isa siyang marino. Ako si Jimson Season, fourth engineer in VLCC, crude oil tanker. Mula nung sumampa ako, yung company namin, Amosop na eh. Amosop member na. Nakatira kami sa isang barangay. Then, nung bata kami, nakikita ko na siya. So, dumadaan siya sa bahay namin. Nakasakay siya sa kotse ng tatay niya sa likod. So, bata pa lang nakikita ko na, sabi ko, cute ng lalaking niya, ganyan. Basta ako kilala ko siya, hindi na ako napapansin. Ako hindi ko pa siya nakikita. Nakita ko siya nung fiesta dito sa barangay namin. Yung fiesta dito lang sa likod ng bahay. So, siya yung MC that time. So, nagustuhan ko siya. Nagpakilala ko. Tapos, sinayaw ko pa. Sabi ko, ay, pogi. Masaya ako kasi sabi ko, wow. Nakita niya ako kasi crush ko na siya noon eh. Akala ko lang nung gabing yun, parang, ayun, simpleng magkakakilala lang kami, ganyan. Wala nang follow-up. Pero nasundan pa pala yun. Una, hindi ko siya kilala na kung taga saan siya. Sinabi lang nung yung barkada ko, pinsan ko rin, na kuya pala niya yung barkada ko. Nalaman ko kung kuya niya pala yung barkada ko, pumapasyal-pasyal ako, nagpaparamdam. Daan-daan doon, kunwaring hinahanap yung kuya niya, pero siya talaga. Actually, unang niligawan ko, parents niya eh. Hindi muna siya. Pakita muna na tulong ako sa tindahan nila dati. Ngayon, parang alam kong malakas yung chance ko sa ganyan. Actually, hindi ko alam na ligaw na pala yun eh. Yung tito ko kasi nagpapagawa ng bahay. Tumulong siya, yung nagbubuhos ng semento, pang second floor, ganyan. So, walang bayad yun. Kumbaga, tipong pakikisama. Yun pala yun, kaya siya nandun. Kasi nagpaparamdam na. Parang tipong, ayan, papogi points na siya noon. High school ako nun eh. Teenager pa kami. Sobrang bata pa. High school sweetheart ko, misis. First of all, yung ugali, bait, loving, wala na akong mahanap na yung mga ganyan. And then, siyempre, maganda, sexy. Noon, bata pa, hindi ko pa alam kung paano manligaw. Namin sa biruan. Siyempre, makita ko sa biruan namin. Hindi niya alam na parang sabay na ligaw na rin. Dumating yung time na nagsabi siya sa akin na gusto niya ako talaga. Tumawa pa rin ako. Kasi kinakabahan ako noon eh. Hindi ko alam na totoo na pala. Hanggang inaraw-araw na niyang pagpunta sa bahay. Hindi kami nag-date sa mga mall, sa mga kung saan-saan. Basta, dyan lang sa bahay, punta kami ng tinda. Simple lang ba na date? Tapos, nung parang may konting budget, yun, yayain sa labas.
ang unang botohan na tayo. First na dinala ko. Madalas lang kasi kami, namamasyal sa dagat. Malapit lang kasi kami, walking distance lang. Tapos nagsasabi siya sa akin na, ayan, mahal kita, may mga ganon-ganon siya. Sweet. Nararamdaman ko kay Rodrick, kaya malakas din ang loob ko. Lumalakas na yung loob ko nung nararamdaman kong parang may gusto na rin siya sa akin. Maraming akong karibal, kaso sorry lang na lang sila. Ako yung napili niya. May away kami noon nung nagliligawan pa kami, boyfriend, girlfriend. On and off din kami. Yung time na masyado niya akong minahal. Break kami noon na akala ko hindi na talaga kami magbabalikan. When it's over, I go numb and lose the feeling for a while. All the pictures make me wonder if I'll ever find that smile. Kasi nung natapos yung relationship, hindi pa rin ako nagli-let go noon. Ako yung tipong binabalikan ko pa rin siya. Kahit sabi niya parang, wag mo nang gawing mahirap muna to para sa atin. May mga ganyan. So, pinupuntahan ko siya sa bahay nila dito. Tipong may dala pa akong balloon. Pinuyo niya ako for 1 week lang. No. And then, nung parang hindi na siya bumalik, kala ko nag-give up na siya talaga. Then, I realized that time na talagang mahal ko pa rin siya. I'm surprised you haven't heard. I'm trying not to love you. Meron kasi kaming parang nung bago ako nabuntis noon, kakastart ko mag-work sa Manila. And then, nagkaroon ako ng leave, tsaka nag-out of town kami. Ganyan. Gusto na niya eh. Pero parang wala pa talaga. Pero parang gusto niya, kasabi niya, mag-work na ako sa malayo, sa Manila. Masaya siya nung nalaman niya. Pero kinakabahan kasi sasakay pa lang siya nung time na yun. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Kahit medyo may mga tantrums ako minsan, mahaba pasensya niya sa akin. Alam kong hindi siya talaga ganun eh. Pero nakita ko yung effort niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako nag-propose, sinabi ko gusto kitang pagkasalan, direktahan. Pag nakasakay ako, pagdating ko, pagkakasalan kita. And okay lang naman okay, sabi niya, wala. Kami lang dalawa nag-uusap, parang casual lang. May anak mo kasi kami nung time na yun eh. One-year-old na siya nung time na yun. Nasa bar pa siya. Sabi niya sa akin, pagbaba ko, bibinyagan yung baby namin. And then sabi niya, ready mo yung birth certificate mo. Kailangan NS ako ha. Sabi niya. Yan lang siya. Yung reaction niya, okay, tawa siya. Kala niya hindi ko siniseryoso dahil naririnig nga niya, Simon, di ba? Simon niloloko. Kaya pinatunayan ko na I'm true to my word. Yung time na yun, sabi ko parang, oo, hopeful ako na nayayain niya ako magpakasal. Pero meron yung sa sarili ko rin na baka, hintayin ko na lang. Ayoko mag-expect. Kasi ayoko ma-disappoint. Hanggang sa niyaya niya ako, so masaya siya.
kinasal lang kami actually sa Municipal Hall sa Manila. Manila pa. Kasi nag-work siya sa call center dati. So pagdating ko, mga 2 days lang ng vacation. Kasal. Kuha lang kami ng witness. So, parang yung kasal namin na yun, parang sikreto pa lang. Kasi meron din yung plan talaga namin na big wedding sana. 1-2 years, tsaka nila nalaman. That was the time na nanganak ako dun sa second baby namin na nabuhay lang siya ng 2 days. Nakunan misis ko for our second baby. And tinakbo siya sa hospital. Yung pangalawang anak namin, 3 days naman siya in-incubator. And then, di rin nakayanan. Yung time na yun, halos everyday siya tumatawag, tsaka every break niya, tumatawag siya na kinakamusta kami, kinakamusta niya ako, kung okay ba kami. Naiiyak siya, ganyan. Sabi niya tinatanong niya ako kung uuwi daw ba siya. Gusto ko rin umuwi, kaso dami ng nahiramang mga pera. Ang magagawa ko lang sa barko that time is pray. Parang nasa gitna sila ng laot, so kung makakarating man siya, makakalabas na kami ng hospital noon, and then dami namin mga expenses. 2 months lang ako on board, tapos nakunan siya. Napag-usapan namin, sinabi ko sa kanya na kailangan dyan ka na lang. Kasi pagdating mo dito, masi-zero tayo. Sabi ko sa kanya. Humingi ako ng sorry na wala ako doon sa tabi niya. Doon alam kong very difficult na situation, mahirap niyang tanggapin. Phone call every day. Tapos naririnig ko rin siya, minsan umiyak siya. Pero ganun talaga yun. Nasa malayo. May mga bagay na kahit gusto mo, hindi kakayanin ng pagkakataon kasi hindi naman siya makakababa agad-agad. Trauma ako noon. Even kapag kami mga family members ako nagkakasakit, yung hindi ako nakakabisita, may mga kaibigan rin ako nagtampo. Dahil may mga nanganak na hindi ko napupuntahan. Hindi ko parang, may takot ako makakita ng bata. Kapag nakakita ko ng mga newborn baby, tumatalikod ako. Minsan yung mga kaibigan ko, akala nila tinalikuran ko na sila. Pero ang totoo kasi parang hindi ko kaya na makakita ng batang maliit. Naalala ko yung baby ko. Biling ng doktor na 2 years pagpahingahin siya. Ang family ko, sinasabi sa akin na alam nila mahirap yung pinagdadaanan, pero kailangan mas maging malakas kasi may isa pa akong anak. Kailangan ko magbuhay para sa kanya, tsaka para rin sa kanya. And sabi sa akin, hindi ko kailangan maging matatag ako kasi yung asawa ko nasa malayo. Kung ako may karami ako dito, siya mag-isa lang doon. Pag iyak siya, wala siyang mapagsasabihan. Pag may masakit, walang dadamay sa kanya. Kaya, I have to be strong. Hindi pa siya plano na magkaroon nun. Binigay na lang siya sa amin. And then, syempre, andun na. So, nalagaan na lang na hindi na maulit-ulit. Nagpa-check up siya. Tanungin niya kay doktor kung okay na. Okay na. So, syempre, saka nagawa namin yung pangatlo.
every seaman naman gustong mag-business. Hindi ayaw rin namin yung palaging nasa barko na malayo sa pamilya. As of now, nasa isip namin mag-asawa is a small, parang sari-sari store or photo shop. Kaya mahilig mag-picture misis ko, edit. I will always love you. Yun yung kanta ko sa kanya noon. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. If you ever take mine, I'll stay here. And I will love you. I would like to dedicate sa kanya yung song na This I Promise You. This I Promise You kasi sabi niya, when the visions around you bring tears to your eyes and all that surrounds you are secrets and lies, sabi niya, diba? I'll be your strength, I'll give you hope. So yun. Iba rin yung kaming dalawa lang, yung may time kami sa isa't isa. Para inspired lagi, kinikilig pa rin. Pagkalit ako, ganyan, masyado siyang mabait. Meron pa yung time na alala ko na magluluto pa siya, ganyan. Minsan natanong ka, bigla kang napabirong ganun, parang, nasaan ba yung asawa ko? Sabi yung ganun, ikaw ba yan? Una, hinayaan ko lang yung init ng ulo niya, hindi ka yung parang sakutan ko siya. Kasi mainit na yung ulo. Kakausapin mo, mas lalo mainis pa yan. So, tahimik lang muna ako, hintayin kong lumamig yung ulo niya. Pag ayos na, parang maramdaman kong okay na. Saka, mag-sorry, ganyan, hindi na gagawin ulit. Sinusunod ko lang siya. Give and take kami. Ganyan na, mas lalo sa mga bata. Mas lalo ngayon, 2 na yung anak namin. So, masasabi ko mas lalong tumatag pa yung pagmamahalan. Hindi siya yung tipong sweet na lalaki, na tipong laging kailangan head over heels kang in love sa kanya, na pakikiligin kanya na heaven na heaven. Hindi ko makikita yung factor na yun. Siguro kung meron man, once in a blue moon lang yung bagay na yun. Ngayon, pag naglambing ako, natatakot eh. Kasi parang hindi na siya sanay. Sino pa, no? Parang kung may gagawin akong sweet, kala niya may kasalanan agad ako. So, mabuti na lang siguro. Pero yun yung bagay naman na alam ko na kahit hindi siya ganun ka-sweet kagaya ng iba, siya yung tao na alam ko hindi niya ako bibitawan kahit ano yung mangyari. Message ko lang sa maganda kong asawa. Sana huwag siya magbago hanggang pagtanda namin. And alam niyang mahal ko siya kahit hindi ko sinasabi araw-araw yung nararamdaman ko. Alam kong akala niya manhid ako, pero ganito lang talaga. Alam na niya yan. Di ka man ganun ka-showy, ramdam ko naman yun. Sa bawat effort mo, para sa akin, sa mga bata, sana yung relationship natin mas tumatag, mas tumibay habang tumatagal. Maraming mga pagsubok yung dadaan, pero sana maging mas malakas tayo para malagpasan lahat. She's a wonderful mother and a wife. Thank you sa lahat, sa pagmamahal. Ma, happy Valentine's Day. And I love you very much. Happy Valentine's Day and I love you.
portion was brought to you by Western Union. Moving money for better. SSS, believe kami sa'yo. Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ma, napadala mo na? Kaya next time, mag-Western Union send money abroad na. Affordable. For as low as 500 pesos na lang. Oh, padala na! Ma, love you. Talaga ako sa inyong lahat na tumutulong sa mga marino naman at syempre nag-a-assist sa ating mga kapamilyang marino. Isa rin yung mga dapat saluduhan natin. Ipinapakita po ng ating mga kamarino ang kabayanihan at alam po namin na ang katangiang iyan ang maghahatid sa inyo sa tuktok ng tagumpay. Tama. Galing Ano ba? Titigil na ba tayo? Paano? Hindi pa. Diretso pa yan, ha? Sige. Sana po ay muli ninyo kaming samahan sa susunod na Sabado mula 11 hanggang 11:30 ng umaga. Dito pa rin po sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Ayan. At kung may mga suggestion po kayo, huwag hong mag-atubili at ipaalam po sa amin, sa aming website, o kaya pwede ho kayo mag-PM sa aming Facebook account, o kaya naman panoorin ninyo ang mga past episodes namin sa www.yanangmarino.com. And you can also watch us through live streaming. Correct. Just type www.ptv.ph. Yeah, don't forget to get a copy of our free Amusok DVD. Ayan, marami ho kayong malalaman, matututunan. At malay ninyo, yung mga kamag-anak nyo na po, nakikita nyo sa DVD. At nag-hi, kumakaway, nagmumwa-mwa sa inyo, di ba? Kaya, antabayanan na po yan sa mga barko ninyo. Okay? So, paano na? Kita-kita tayo, mga kamarino. Oo nga naman. But for now, anchors away. bye. Bye.